Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Usay na idinetali ni Gerald ang mountain top villa na parabang tumira siya doon sa loob ng mahabang panahon. Paano pa kaya siya naging pamilyar sa lugar na iyon? Kahit pa nabigla sila Kundry at Riley, tuluyan namang namutla ang pamilyang Snyder at ang iba pang nandoon. Nagbago na rin ang itsura ni Noel sa puntong ito at naging mas magalang ang tingin niya kay Gerald. Kung tutuusin, matagumpay na inilarawan ni Gerald ang lahat sa napakadetalyadong paraan kung ano ang kailangang malaman tungkol sa Mountain Top Villa. Walang sinuman ang nagduda sa legitimasi ng pagkatao ni Gerald. Nang masiguro nilang totoo ang pagkatao ni Gerald, mabilis na bumaba ng stage si Noel bago siya yumuko ng bahagya sa harap ni Gerald at sinabi, "Meron pala tayong distinguished dito ngayon. Sana pagpasensyahan mo ang pamilyang Snyder sa hindi pagbati sa iyo kanina. Sana ay mapatawad mo ang aming mga pagkakamali." Sa malamang ay hindi niya ginalang si Gerald kanina. Kung tutuusin, si Gerald ay isang subordinate lamang. Kaya malinawanag na ginagawa niya lang iyon upang ipakita ang kanyang paggalang kay Mark Crawford. Si Riley naman ay medyo na-touch kay Gerald ngayon. Kung tutuusin, muntikan nang mabuking ang kanilang kasinungalingan kanina at pwede na lang niyang hayaan sila na harapin siya ng iba, pero naging napaka-insightful naman ni Gerald at talagang nanatili siya para tulungan sila. Siksyon at ang kanyang anak naman ay hindi na kayang manatiling nakatayo pa. Hirap na hirap silang maging kalmado at seryoso nilang pinag-iisipang sumugod para lumuhod kay Gerald at humingi ng tawad. Hindi ko inasahan na siya ang subordinate ni Mark Crawford, na utal na sinabi ng girlfriend ni Abner habang makikita sa kanyang mga mata ang takot. Sa pagkakataong iyon, humarap sa kanya Siksyon bago siya sinampal sa pisngi ng walang pasabi. Bumagsak ang girlfriend ni Abner sa sahig mula sa pagkakasampal at nakaramdam siya ng panghihina habang hinahaplos niya ang namamagang pisngi nito. Galit na galit Siksyon bago siya sumigaw ng, "Ikaw! Nang ina mo ka! Nasira ang pamilya namin dahil sa'yo." "Teka lang. Parang may mali dito," sigaw ng isang babae mula sa crowd ng mga tao. Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Noel. "Ilang buwan ang nakaraan, pumunta ako sa North Bay para sa isang business trip. Noong nandoon ako, narinig ko ang ilang mga balita na isang malaking insidente ang nangyari sa pamilya ni Mark Crawford na nakatira doon. Sa madaling salita, humiwalay si Mark Crawford sa pangunahing Crawford family at di nagtagal, siya ay bigla na lang nawala na parang bula. Ang balita na ito ay mula sa mahigit isang taon na ang nakalipas. Sa narinig ko noon, ang Mountain Top Villa ay tila inilipat na sa pamilyang Moldel, at ganoon din ang nangyari sa Wayfair Mountain. Hindi ba't medyo kakaiba na si Mark Crawford ay bigla na lang lilitaw? Nakakapagtaka na iniimbitahan niya pa ang eldest young lady ng Smith family na pumunta sa Wayfair Mountain kahit pa hindi na niya ito pagmamay-ari. Tinawagan ko ang ilan sa mga kaibigan ko sa North Bay ilang minuto ang nakalipas. Mukhang hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Mark Crawford hanggang ngayon, paliwanag ng binata nang walang maririnig na pag-aalinlangan sa kanyang boses. "May punto ka," sagot ni Noel habang pinipisil ang kanyang dila na parang may naalala siya sa sandaling iyon. Natulala rin si Riley sa biglaang pangyayari na ito, agad niyang tiningnan ng masama ang muling pagdududa ng lahat. "Pitang ina mo. Pinaniwala na sana namin ang lahat kanina. Bakit kailangan mo pang magsalita pa?" naisip ni Riley sa kanyang sarili habang sabik niyang pigilan ang kanyang sarili na lumipad sa galit. Si Noel naman ay lumingon kay Gerald bago siya nagtanong, "Pwede ko bang malaman kung bumalik na ba si Mark Crawford sa Mayberry, sir?" "Wala pa siya. Pero sa pagkakaalam ko, malapit na siyang bumalik," sagot ni Gerald. Habang halata na hindi kumbinsido ang nagdududang lalaki kanina sa paliwanag ni Gerald, kaya itinaas na lang ni Noel ang kanyang kamay bago pa nagtanong ng kung ano-ano pa ang binata. "Ladies and gentlemen, huwag kayong masyadong mainip. Sa totoo lang, walang silbi na pag-usapan kung nakabalik na si Mark Crawford o hindi pa. Hintayin na lang natin ang pagdating ng misteryosong bisitang iyon. Kapag nandito na siya, malalaman nating lahat ang katotohanan." Kung tutuusin, ang bisitang darating dito ay mula din sa pamilyang Crawford, natatawang sinabi ni Noel. Mabilis na naintriga ang lahat nang marinig nila iyon. Talaga bang nagawang imbitahan ni Noel ang isang miyembro ng pamilyang Crawford? Dahil ikaw ang subordinate ni Mark Crawford, alam mo ba kung sino ang distinguished guest na dadalo ngayon? Hindi ba ipinaalam sa iyo ni Mark Crawford na nagpadala siya ng bisita? Tanong muli ni Noel sa magalang na pamamaraan. Pamilyar si Noel kung paano gumagana ang mundo.
Naging malinaw sa kanya na may pagkakataon na si Gerald ay tunay na nagtatrabaho sa ilalim ng isang napakalakas at influential na tao, kaya hindi na siya masyadong nagtanong pa para makuha niya ang katotohanan. Napailing na lang si Gerald bago siya sumagot, hindi ko alam kung sino ang darating. Gaya ng sinabi ko, sinabi lang sa akin ni Mark Crawford na ipadala ang invitation card na ito. Simula siyang mag-isip pagkatapos niyang sabihin yon, darating ang family member ko dito. Sino kaya ang darating? Pumitik na lamang ang mga dila ng mga taong nakikinig habang pinag-uusapan ang sobrang kakaibang pangyayari. Humph! Mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti kung hindi ikaw ang tunay na tauhan ni Mark Crawford. Alam kong may posibilidad na nagpapanggap ka bilang isang tauhan ni Mark Crawford dahil nangyari na ito noon pa man. Matapos manlinlang ng ilang tao sa North Bay, nalaman ng totoong mga miyembro ng pamilyang Crawford ang impersonator. Mula sa araw na iyon, ang taong iyon at ang kanyang buong pamilya ay nawala na sa balat ng lupa. Kaya kung ikaw ay tunay na isang impersonator, ngayon na ang oras para sabihin mo ang totoo. Kung gagawin mo ito, mas mataas ang pagkakataon mo na umalis ng buhay dito, sabi ng kaninang lalaki. Nang marinig iyon, agad na napalunok si Riley sa sobrang takot. Para bang lalong naging magulo ang insidente, kaya paano niya ito ayusin? Si Kundry ay takot na takot matapos marinig na ang mga taong nasangkot sa fake Mark Crawford at ang pagkamatay ng kanyang buong pamilya. Ang pinakamasamang parte pa dito ay ang pagdating ng totoong mga miyembro ng pamilyang Crawford. Sinasabi ko ang totoo, sabi ni Gerald. Tama na yan, sigaw ni Kundry sa sandaling iyon, naging dahilan para manahimik ang lahat habang sila ay nagpapalitan muli ng tingin sa isa't isa. Hindi na sinubukan ni Riley na magsalita pa dahil alam niyang may malaking posibilidad na may masabi siyang mali. Napansin ni Mer Smith na parang may mali at ang kaninang kasabikan ay napalitan na ngayon ng takot. Kung ang lalaking ito ang tunay na isang impostor, mamamatay ang buong pamilya nila. Walang sinuman ang makakahanap ng paraan upang harapin ang pamilyang Crawford. Sa totoo lang ang invitation card ay peke, deklara ni Kundry habang nakakagat siya sa ibabang labi bago niya itinapon ang card sa sahig. Binasa ni Kundry ang mga salitang nakasulat dito habang nakahandusay ang invitation card sa lupa, inviting Miss Kundry Smith to meet Mark Crawford at Mountaintop Villa. Habang tinitignan niya ang mga salita, mas lalo niyang naramdaman na kinukutya siya ng mga ito. Hindi niya talaga kayang magpanggap pa. Peke pala ito, sigaw ng ilang tao mula sa crowd nang magsimula ang isa pang kaguluhan. Natulala si Noel dito habang siksyon naman ay halos matumba sa sahig sa sobrang tuwa. Napaihi siya kanina dahil sa sobrang pressure na nararamdaman niya kanina. Hindi ito nakakapagtak dahil masyadong mabigat ang pressure na nararamdaman niya sa sobrang takot na hindi ito kayang tanggapin ng ibang tao. Naramdaman ni Xion na parang nabuhay siya muli, magpapalit muna ako. Mabilis siyang tumakbo para magpalit ng pantalon dahil umaasa siyang makakabalik siya kaagad para panoorin ang natitirang bahagi ng drama. Si Mer Smith naman ay lumuluha habang nakatingin siya sa kanyang anak bago niya tinanong, Ano? Ano ba ang nangyari, anak? Bumuntong hininga ng matagal si Kundry bago siya sumagot, ginawa ko lang ang plano na ito para hindi na mag-propose sa akin si Yves Neder. Naisip ko na hindi ko kailangan siyang tanggihan kung pahihirapan ko siya. Pero nagulat ako na hindi niyo ito napansin. Humph! Alam niyo ba kung gaano karaming mga magagandang babae ang nakapalibot kay Mark Crawford? Bakit naman niya ako yayayain sa Mountaintop Villa? Sinabi ni Kundry ang lahat ng iyon sa isang hininga at maliwanag na nilalagay niya ang lahat ng responsibilidad sa kanyang sarili. Ate, ako, sigaw ni Riley nang hindi siya naging sigurado kung ano ang sasabihin sa puntong ito. Kung darating ang mga mula sa pamilyang Crawford mamaya at gusto nilang imbestigahan ang insidente, ako lang ang dapat sisihin dito. Ako lang ang gumawa ng plano na maging impersonator siya, at wala itong kinalaman sa pamilya ko, dagdag ni Kundry. Parang nababaliw na si Mer Smith sa oras na ito. Masyadong maraming emosyon ang kanyang kasalukuyang nararamdaman. Wala siyang mahanap na mas mabuting paraan para mailabas ang kanyang matinding galit, kaya lumingon siya kay Gerald bago sumigaw ng, Tangina mo. Sinira mo ang pamilyang Smith. Pagkatapos nito ay tumakbo siya papunta sa isang table at kumuha ng mga desserts bago niya ito ibinato kay Gerald. Umiiyak si Kundry at tumakbo para pigilan ang kanyang desperadong ina na patuloy na inilalabas ang kanyang galit kay Gerald at pagkatapos nito ay nagsimulang magbo ang mga tao kay Gerald at Kundry. Gayunpaman, nananatili pa rin si Gerald sa isang kakaibang composed na ekspresyon. Lumapit si Gerald sa invitation card at kinuha ito,
Tiningnan niya ito at sinabing, ako na lang ang mag-officiate ng invitation card. Kung libre ka, Ms. Smith, iniimbitahan kita sa Mountaintop Villa para makapag-usap tayo. Mabilis na nanahimik ang lahat ng mga tao nang marinig nila ito. Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Tanong ni Kundry habang patuloy siyang umiiyak nang lumingon siya, hindi siya sigurado sa kung ano ang nangyayari. Sinasabi niya ba na siya ang totoong Mark Crawford? Hindi kaya nabaliw na siya sa sobrang takot? Hahaha. Oo nga. Gumawa pa siya ng opisyal na invitation para kay Miss Smith na makipag-usap sa kanya sa Mountaintop Villa. Kalokohan. Ha? Nasa mundo ba na ito ang kanyang isip? Habang patuloy ang mapanlait na mga salita ng mga babae kay Gerald, bumalik siksyon na may suot na panibagong pantalon. Naging excited siya gaya ng anak niya nang makita niyang kinukutya at minamaliit na ng marami si Gerald. Sa puntong iyon, maging ang girlfriend ni Abner ay nalimutan ang sakit na dinanas niya sa sampal kanina. Wala na ang lalaking iyon, Dad. Hindi lang siya nagpanggap na tauhan ni Mark Crawford kanina, pero nagpapanggap siya ngayon na siya mismo bilang si Mark Crawford. Gusto kong makita kung paano siya tatakas dito, marahas na sinabi ng babae. Habang nagiging mas magulo ang sitwasyon, dahan-dahang bumukas ang pinto sa malaking hall. Pagkatapos nito ay biglang sumigaw ang isang waiter, dumating na ang distinguished guest. Biglang tumahimik ang lahat, kasama na si Gerald at ang mga nasa ibabaw ng entablado, at agad silang napalingon sa pinto dahil alam nilang mula sa pamilyang Crawford ang bisita. Nang mabuksan ang dalawang malalaking pinto, makikita ang humigit kumulang 50 may batch cars na nakaparada sa tabi ng red carpet na papalabas ng silid. Makalipas ang ilang segundo, ang mga pinto sa lahat ng sasakyan ay binuksan at halos sabay-sabay na lumabas ang mga nakaitim na bodyguard na may labis na magalang na mga paninindigan. Habang ang lahat ay gulat na gulat sa pagkamangha sa eksenang nasa harapan nila, isang middle-aged na lalaki ang pinangunahan sa red carpet ng kanyang bodyguard at siya ay nagsimulang mahinahon na maglakad patungo sa maraming tao. Agad na tumayo ang lahat na nakaupo pa rin habang si Noel at ang iba pang mula sa pamilyang Snyder ay mabilis na tumakbo patungo sa pintuan upang salubungin ang big shot sa loob ng larangan ng negosyo. Matagal na naming hinihintay ang pagdating mo, Marlyle. Sa wakas nandito ka na, bati ni Noel habang nakayuko. Dahil dito ay naudyok ang iba pang juniors ng pamilyang Snyder na gawin din iyon. Masyado kang mabait, Chairman Snyder. Medyo late ako dahil kailangan ko munang harapin ang ilang mga problema, sagot ni Marlyle habang siya, ang iba pang mga bodyguards, ay nagsimulang maglakad papunta sa malaking hall. Masaya akong makilala ka, Marlyle. Salamat sa paglaan mo ng oras na pumunta dito, Marlyle. Habang sunod-sunod na yumuko at nagbigay ng pagbati ang mga tao, naramdaman agad ni Kundry na kayang baguhin ng presensya ng pamilyang Crawford ang pakiramdam sa buong paligid habang tinitingnan niya si Marlyle at ang mga bodyguard nito. Maging ang mga bodyguard ng pamilyang Crawford mismo ay kahanga-hanga ang itsura. Gayunpaman, alam niya na hindi ito ang oras para humanga siya sa pamilyang Crawford. Sa katunayan, takot na takot si Kundry ngayon. Natatakot siyang may maglantad sa nangyari kanina. Kung mangyari iyon, malaki ang pagbabago na magaganap sa kapalaran ng pamilyang Smith. Mas natatakot si Mer Smith kaysa sa kanyang anak na babae sa mga susunod na mangyayari. Kaya nanatili siyang nakayuko mula pa kanina na parang isang elementary student na nagkamali at naghihintay ngayon na mapagalitan ng teacher. Tulad ng sinasabi ng maraming mga tao, kung mas natatakot ang isang tao na mangyari ang isang bagay, mas malaki ang tsansa na mangyayari ito. Sa sandaling iyon, humakbang palapit siksyon bago niya sinabing, Chairman Lyle, may isang insidente na gusto kong ipaalam sayo. Bago ka dumating, may nagpanggap na Mark Crawford na umaasang maloloko niya ang mga tao na nandito. May dalawang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Una, gusto niyang ipakita ang kanyang pagpanig sa harap ni Chairman Lyle. Sa pamagitan ng pagbibigay ng kontribusyon, ang Gross family ay maaaring magkaroon ng pagkakataon para umunlad pa sa ibang aspeto. Pangalawang dahilan, gusto lang niyang gamitin ang pagkakataong tanggalin ang bastard na iyon para maipaghiganti niya ang kanyang anak. Ganoon ba? Sagot ni Chairman Lyle nang biglang naging madilim ang kanyang ekspresyon. Ang 40 mahigit na bodyguard na nakatayo sa likuran niya, na hindi nakakaupo sa kabila ng mga espesyal na upuan na nakaayos para sa kanila, ay nakasimangot nang marinig nila ito. Para sa kanila, si Mark Crawford ay isang lalaking may pambihirang katayuan sa lipunan at kung sino man ang nangahas na bastusin siya ay kailangang mamatay. Naimbestigahan mo na ba kung sino ang taong iyon? Malamig na tinanong ni Chairman Lyle.
Tuwang-tuwa si Xion matapos niyang palitan ang kanyang pantalon at tumakbo siya papunta kay Chairman Lyle habang sumisigaw. Hindi mo kailangang tumingin sa malayo, Marlyle. Nandito ang taong iyon. Siya ang impersonator, deklara ni Xion habang nakaturo kay Gerald. Bago pa man lumingon si Chairman Lyle, mabilis na tumakbo si Abner at ang kanyang girlfriend na may layuning magpakitang gilas. Totoo ito, Chairman Lyle. Alam mo bang sinubukan niyang linlangin ang lahat para maniwala na inimbita ni Mark Crawford si Kundry sa Mountain Top Villa kanina? Sinisiguro ko sa'yo na totoo ang lahat ng mga sinasabi ko. Pitang ina nito, sigaw ni Chairman Lyle nang lumingon siya kung saan nakaturo si Xion. Pinigilan ng lahat ang kanilang mga hininga at naghanda na sila sa pagwawala ni Chairman Lyle. Gayunpaman, nabigla sila nang makita na si Chairman Lyle ay nanginginig mula sa kinatatayuan niya. Hindi rin siya nag-iisa. Ang lahat ng mga bodyguard ng pamilyang Crawford ay natulala rin gaya ni Marlyle. Hindi niya ito kasalanan. Ako ang nagsabi sa kanya na gayahin si Mark Crawford. Kung may kailangang parusahan dito, ako iyon. Sinunod niya lang ang utos ko, sigaw ni Kundry, at makikita ang takot sa kanyang mga mata. Nang marinig iyon, lalong tumindi ang pagkabalisa ni Mer Smith. Iba na ang sinisisi nila. Bakit nagboluntaryo pa ang kanyang hangal na anak na sa kanya ibaling ang paninisi? Nabaliw ka na ba, Kundry? Bakit mo pa kinakausap ang pangit na palaka na ito? Tanong ni Mer Smith, maririnig ang matinding pagkabalisa sa kanyang boses. Hindi ako baliw. Nagsasabi ako ng totoo. Ako ang nagsabi sa kanya na gawin ang lahat ng iyon, kaya ako ang dapat pumasa ng responsibilidad, sagot ni Kundry. Bago pa man makasagot si Mer Smith, bigla niyang narinig si Marlyle na sinusubukang sumigaw. Mr. Crawford. Lumingon ang lahat para tingnan siya at nagulat ang lahat nang makitang puno ng luha ang mga mata niya habang nanginginig ng husto ang middle-aged na lalaki. Kasunod nito ay yumuko ng malalim ang ibang bodyguard bago sila sabay-sabay na sumigaw, Mark Crawford. Nakatindig kami ng may paggalang sayo. Napakalakas ng kanilang mga boses na parang manginginig ang buong building, muntikan nang magpanik ang mga tao dahil dito. Nanlaki ang mga mata ng mag-ama mula sa pamilyang Snyder, habang ang mga mula sa Gross family ay hindi man lang kaya na isara ang kanilang panga dahil hindi sila makapaniwala sa pangyayari na ito. Sa sobrang laki ng kanilang bunganga, kayang-kaya na ipasok dito ang isang buong itlog. Mr. Crawford, tayo. Hindi kaya mali ang narinig namin. Habang nanatiling tahimik ang kapaligiran, sumagot lamang si Gerald ng, medyo matagal na noong huli tayong nagkita, Zack. Hindi niya inaasahan na si Zack ang special guest na inimbitahan nila. Si Zack Lyle ang isang tao na tapat sa kanya, kung hindi dahil sa kanyang pagsisikap na iligtas si Gerald noon, malamang ay hindi makakatakas si Gerald sa Salford Province noong panahon na iyon. Noong panahon na nakasama na muli ni Gerald ang kanyang pamilya, binigyan niya si Zack ng maraming kapangyarihan at autoridad ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, masyadong abala si Zack sa pagharap sa pamilyang Moldel noon at halos hindi na niya kailangang harapin ang mga gawain sa negosyo. Wala masyadong dahilan si Zack at Gerald na magkita nitong mga nakaraang panahon. Oo nga, Mark Crawford. Hindi mo alam kung gaano ako ka-excited na makita ka ulit sa wakas, sagot ni Zack na may malapad na ngiti sa kanyang muka. Nataranta ngayon sina Kundry, Riley, at Mer Smith dahil hindi nila matanggap na ang taong binansagan nilang pulubi noon ay ang totoong Mark Crawford. Ikaw? Ikaw ba talaga ang totoong Mark Crawford? Tanong ni Kundry nang mapalunok siya. Tumalikod si Gerald para tingnan siya nang nakangiti bago siya bahagyang tumango at sumagot, ako si Mark Crawford, kaya 100% real ang pag-officiate ko sa invitation na iyon. Muli, kung libre ka, sana ay pumunta ka sa Mountain Top Villa sa Mayberry para magsaya. Alam mo ba na medyo maganda ang view sa itaas? Bago pa man makasagot si Kundry, kaagad namang lumuhod si Noel at sinabing, pasensya na sa pagiging ngako, Mark Crawford. Pasensya na at hindi kita nakilala kahit paulit-ulit ko itong tinanong kanina. Sana mapatawad mo ako. Bilang isang matalinong tao, natural na alam ni Noel na ang paghingi ng tawad ang pinakamabuting magagawa niya ngayon. Naisip rin ito ng mag-ama mula sa Gross family, ngunit hindi nila alam kung paano magsisimulang humingi ng tawad pagkatapos ng lahat ng ginawa nila kay Gerald. Huhuli na ang lahat. Sira na ngayon ang Gross family. Naisip ni Xion nang maramdaman niya muli ang pamilyar na basa sa kanyang pantalon. Zack, napakasama ng pamilyang ito. Siguraduhin mong i-bankrupt sila sa lalong madaling panahon. Hayaan mo silang magkaroon ng $150 million.
Sigurado akong hindi ito magiging mahirap para sayo dahil sa kasalukuyang kapangyarihan mo, sabi ni Gerald habang nakatingin kay Abner na may mapahamak na ngiti sa kanyang labi. Oh? Masusunod, sagot ni Zack suot ang parehong mapahamak na ngiti. Kasunod nito, lumingon si Zack sa kanyang mga tauhan bago siya nag-utos, lumabas kayo at imbestigahan ang business partners ng Gross family. Ang inyong trabaho ay ang putulin ang kanilang relasyon sa pamilyang Gross. Siguraduhin niyong mabangkrupt ang mga taong hindi susunod sa kautusan na ito. Kaagad, Merlyle, sigaw ng mga bodyguard habang nagmamadali silang tumakbo para isagawa ang kanilang trabaho. Ganito ang kapangyarihan ng pamilyang Crawford. Nakita ng lahat ang respeto na binigay ni Zack kay Gerald, kaya wala nang nangahas na pagdudahan ang totoong pagkatao ni Gerald. Pilit na pinigilan ng lahat ang kanilang paghinga nang lumingon si Gerald sa Gross family bago niya sinabing, masaya kayo sa pagpapahirap ng ibang tao, di ba? Well, ganoon din ako. Talagang tuwang-tuwa akong makita ang paghihirap na dinaranas mo ngayon. Hindi inaasahan ni Gerald na may malaking magaganap para sa kanya patungo sa Lugao City. Anuman, hindi talaga interesado si Gerald sa relasyon ni Zack sa mga Snyder. Pagkatapos ng lahat, hanggat naugnay ito sa mga gawain sa negosyo, walang pag-aalinlangan si Gerald tungkol sa pag-iwan kay Zack. Nang matapos ang pagdiriwang, nagtungo si Gerald kasama si Kundry at ilang iba pa. Habang naglalakad sila, tumingin si Gerald kay Kundry bago sabihin, tunay akong humihingi ng paumanhin para sa aking hindi pagkakamali noon, Miss Smith, at inaasahan kong hindi ka pa nagagalit sa pangyayaring iyon. Nakikita mo, sa oras, nagkakamali ako sa iyo bilang Mila, kasintahan ko, na kung saan ay naging dahilan upang kumilos ako sa ginawa ko. Nais kong ipaliwanag ito ng matagal, ngunit hindi ako nakakuha ng tamang pagkakataon na gawin ito. Matapos sumulong si Kundry upang maisakatuparan ang responsibilidad ng kanyang mga aksyon kanina, kahit na alam niya kung gaano mapanganib iyon para sa kanya, masasabi na ni Gerald na siya ay isang napakagandang tao. Paano siya mananatiling galit? Malalaman ko, Mark Crawford, na hanggat gusto mo ito, hindi ko lang siya papayagan na yakapin siya, ngunit handa ko ring ibigay sa iyo. Kahit na mas tuwang-tuwa si Smith, naputol siya ng si Kundry, na maaring sabihin kung ano ang mga hangarin ng kanyang ina, ay binaril ang isang mapait na sulyap sa kanya. Napagtanto na medyo nawala din siya, agad na tumigil si Smith sa pakikipag-usap. Nang makita iyon, agad na sinimulan ni Riley na idrag ang kanyang ina nang sinabi niya, ginais ni Crawford na makipag-usap sa kapatid, ina. Huwag abalahin sila. Kapag wala na silang paningin, si Kundry ay ngumiti ng mahina bago sumagot. Mabuti ito. Upang maging matapat, habang nagagalit ako sa oras na iyon, sabay-sabay kong naramdaman ang pag-udyok na pasalamatan ka matapos mong mapagtanto ako ng isang bagay. Hindi maisip ni Kundry na ang hindi masamang tao, na naisip niya na si Gerald na sa buong oras na ito ay talagang isang pino na tao na medyo matigas ang ulo pagdating sa pag-ibig. Ito ba ay sinabi ko, tinanong ni Gerald habang ibinalik niya ang ngiti. Ay, nakikita mo, dati kong naisip na ang totoong pag-ibig ay hindi na umiral sa planeta na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ngayon ay filled karamihan sa pamagitan ng sexual na pagnanasa. Anuman, para sa pinakamahabang panahon, itinuring ko lamang ang lahat ng pag-ibig na maging peking at mapagkunwari. Nakarating ito sa puntong ipinapalagay ko na sa tuwing ang isang lalaki ay umibig sa isang babae, ginagawa lang niya ito upang makakuha ng akses sa kanyang katawan. Dahil sa kaisipan na iyon, nabigo ako sa konsepto ng pag-ibig hanggat nabuhay ako. Gayunpaman, sa sandaling niyakap mo ako, naramdaman ko kung gaano ka mahigpit na yakap ka sa akin. Hindi ko alam kung sino ka pa sa oras na iyon, ngunit naramdaman ko kung gaano mo kamahal ang babaeng napagkamalan mo sa akin. Halos parang natakot ka sa pag-iisip na iiwan ka niya muli kung hindi mo siya yakapin ng mahigpit. Ito rin sa sandaling iyon nang mapagtanto ko ang totoong pag-ibig na iyon umiral pa rin sa mundo. Kailangan kong aminin na medyo nainggit ako sa babaeng iyon, tinawag siyang Mila, tama, tinanong ni Kundry habang lumingon siya kay Gerald. Matapos mapanood ng bahagya si Gerald, pagkatapos ay idinagdag ni Kundry, maaari ba akong humiling ng isang bagay mula sa iyo, Mark Crawford? Ituloy mo na. Susubukan kong tuparin ang iyong kahilingan hanggat makakaya ko. Kung hindi mo iniisip, nais kong marinig ang kwento tungkol sa iyo at Mila. Matapos ang isang maikling pagpause, pagkatapos ay sumang-ayon si Gerald at nagsimulang sabihin kay Kundry ang tungkol sa kanyang kwento sa kanya. Hindi nagtagal bago buod ni Gerald ang karamihan sa kanyang kaugnayan kay Mila sa kanya.
Kapag siya ay tapos na, natagpuan ni Kundry ang kanyang sarili na tumango sa kasiyahan bago sabihin ng may ngiti, nakikita ko. Bilang ito ay lumiliko, ang tunay na pag-ibig ay hindi talagang humihingi ng marami. Sa pagsasalita kung saan, sinabi mong kailangan mo ng isang patak ng aking dugo, tama. Habang hindi ako sigurado kung paano magiging kapaki-pakinabang sa iyo ang aking dugo, hindi ko iniisip ang pagbibigay ng ilan dahil parang gusto mo talaga ito. Gamit nito, si Kundry pagkatapos ay medyo sa kanyang daliri ng index na nagiging sanhi ng isang maliit na dami ng dugo upang simulan ang pudling doon. Nang makuha ni Gerald ang kailangan niya, tiningnan niya si Kundry ng buong pasasalamat habang sinabi niya, kung mayroong anumang kailangan mo ng tulong sa hinaharap, alamin na maaari kang laging lumapit sa akin. Maraming salamat, Miss Smith. Pagkuha ng bahagyang luha, pagkatapos ay sumagot si Kundry, hindi na kami dapat magpasalamat sa bawat isa, alam mo na. Pagkatapos ng lahat, magkaibigan kami ngayon, kaya mas mahusay mong hindi ako muling pasalamatan sa hinaharap. Nagbibiro, taimtim akong umaasa na makapagsama ka muli kay Mila, Mark Crawford. Imbitahan mo ako sa iyong kasal pagdating ng oras na iyon. Sa iyong mga pagpapala, sisiguraduhin kong darating ang araw na iyon. Salamat, sagot ni Gerald habang siya ay agad na umalis. Huminga ng malalim, hindi mapigilan ni Kundry, ngunit bahagyang nasisiraan ng loob habang pinapanood niya siyang lumakad papunta sa malayo. Matapos malayo si Gerald, mabilis na bumalik si Riley at ang kanyang ina sa tabi ni Kundry. Paano napunta ang pag-uusap, kapatid? Oo, bakit ginawa ni Mer umalis si Crawford na ganyan? Hindi madali para sa inyong dalawa na magkita, alam mo. Wala bang nararamdaman sa pagitan mo? Tinanong ang ina ni Kundry, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Sa kabila ng katotohanan na naantig namin, imposible para sa amin na magkasama, ina. Pagkatapos ng lahat, masasabi ko na tunay na mahal niya ang kanyang kasintahan. Isang napakalakas na pag-ibig. Habang si Gerald ay may kaunting pisikal na pakikipag-ugnay sa kanya, si Kundry mismo ay hindi maitatanggi na naantig siya sa kung gaano siya kagaling. Sa huli, alam niya na hindi siya nanindigan laban sa babaeng Mila. Sa pag-iisip nito, ang magagawa lamang niya ay bigyan siya ng taimtim na pagpapala. Ilang sandali pa nang si Gerald, Zack, at ilang iba pa ay nakaupo sa isang helicopter na nakatali para sa Mayberry. Ang lahat ba ay maayos pagkatapos kong umalis sa Mayberry? Tinanong ni Gerald habang tinitingnan niya si Zack na may ngiti. Lahat ay tumatakbo ng maayos. Matapos mong patayin ang mga mula sa pamilyang Muldel, nagkaroon ako ng ilang mga tao na baguhin ang Mountain Top bila kung paano ito hitsura. Malalaman ko na ang lahat ay mukhang eksakto kung paano mo ito naalala ngayon. Kung saan, nakuha din namin ang Mayberry Commercial Street at Wayfair Mountain Entertainment. Matapos ang isang taon ng pag-aayos ng Mayberry, ang lahat ay kasing ganda ng dati. Matapos huminto upang mahuli ang kanyang paghinga, pagkatapos ay nagpatuloy si Zack, gayon din, pagkatapos kumuha ng gamot na inireseta mo, matagumpay na gumawa ng buong pagbawi si Felicity. Gayunpaman, hindi na siya isang tanyag na tao sa internet. Naging artista siya sa halip. Dahil sa kanyang unang katanyagan at suporta namin, siya ay isang nangungunang tanyag na tao. Natutuwa akong marinig iyon. Kumusta naman si Naomi? Paano niya ginagawa? Tinanong ni Gerald, isang pahiwatig ng pag-aalala sa kanyang tinig. Bumalik kapag siya ay huling nakipaghiwalay sa kanya, sinabi niya sa kanya na hindi na sila muling magkikita sa hinaharap. Ito ay isang makatarungang pag-angkin mula nang siya ay hinabol ng iba noon at ang kanyang kapalaran ay tunay na hindi nahuhulaan. Gayunpaman, ngayon na siya ay bumalik sa Mayberry, alam niya na sa kalaunan ay mahuhulog siya sa kanya. Anuman, ngayon na nakuha niya ang dugo na kailangan niya, alam ni Gerald na hindi magkakaroon ng madaling oras si Quiana. Hanggat wala siyang ginawang mataas na profile, walang kaunting pagkakataon na matagpuan niya siya, o hindi bababa sa inaasahan niya. Tungkol kay Miss Milton. Ang katotohanan ay sinabihan, una kong pinlano na tulungan siyang magtatag ng isang kumpanya. Binigyan ko pa siya ng malaking halaga ng pera. Kahit na, hindi lamang siya tumanggi na sumama sa ideyang iyon, ngunit hindi rin niya kinuha ang pera na inaalok ko, na nagsasabi na binigyan mo na siya ng higit sa sapat, Mark Crawford. Si Miss Milton ay sobrang prangka ng isang tao. Medyo ilang sandali pa nang nalaman kong naipasa niya ang mga kinakailangang pagsusulit upang makakuha ng sertipiko ng kwalifikasyon ng guro. Napagtanto na ang kanyang ambisyon ay maging isang guro, tinanong ko siya kung nais niya ang isang marangyang paaralan na itatayo para sa kanya. Sa kasamaang palad, tinanggihan din niya ang mungkahi na iyon.
Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang isang regular na guro sa isang high school, sagot ni Zack habang inalog niya ang kanyang ulo ng isang mapait na ngiti. Ganito lang si Naomi. Hindi siya isa na nagmamalasakit sa pera, at hindi niya iniisip na malaki rin ang pakikitungo na maging mayaman. Ito ay kung paano niya ako tinatrato. Mayaman man ako o mahirap, lagi niya akong tinatrato bilang isang matalik na kaibigan, sabi ni Gerald habang ngumiti siya sa halip na gratuitously. Sa sandaling iyon, mukhang si Zack na gusto niyang sabihin ng isang bagay. Nang makita siya ni Gerald na ibinaba lamang ang kanyang ulo sa halip na sabihin kung ano ang nasa isip niya, gayunpaman, lumingon si Gerald kay Zack bago sabihin, kung mayroong isang bagay sa iyong isip, sabihin mo ito. Well, nais ko lang sabihin na si Miss Milton ay tunay na isang masarap na tao. Alam mo, pabalik nang nalaman niya at ni Miss Nelson na nawala ka. Pareho silang nagmamadali sa North Bay para lamang magtanong higit patungkol sa iyo. Dahil ang pamilyang Crawford ay pinigilan pa rin ng mga models noon, ang dalawang batang babae ay kailangang dumaan sa kaunting kanilang sariling pagdurusa. Naririnig iyon, tumango lang si Gerald. Ang sinusubukan kong sabihin ay kahit hanggang sa araw na ito, nakikipag-ugnay pa rin sa akin si Miss Milton lingguhan, nagtatanong kung may balita ba sa iyo. 1 taon at kalahati na ang ginagawa niya ngayon, idinagdag Zack. Naririnig iyon, naramdaman ni Gerald na lumipat. Paano niya maintindihan ang nararamdaman ni Naomi para sa kanya? Ito ay parang may suot na bulletproof vest si Gerald. Habang pinapayagan nito si Gerald na manatiling hindi nasugatan, ang ibang mga partido ay hindi makalapit sa kanya, na nagreresulta sa kanila na nasasaktan. Kahit na malulutas ang problema ng ibang partido, kung ang vest ay maarok, sa sandaling nangyari iyon, tiyak na si Gerald ang masasaktan sa susunod. Ito ang dahilan kung bakit palagi niyang itinago ang kanyang emosyon sa loob ng kanyang puso. Naniniwala siya na ang oras ay ang pinakamahusay na gamot upang pagalingin ang rancor, at pagkatapos ng mahabang panahon, ang lahat ay mawawala lamang. Pag-iwas sa mga saloobin, pagkatapos ay binago ni Gerald ang paksa sa pamagitan ng pagtatanong, nakikita ko. Kumusta ang aking kaibigan, si Xeno? Paano niya ginagawa? Bumalik ako upang makaganti ako laban kay Jet. Naalala ko na ang mga models ay nakakuha ng halos lahat ng pang-ekonomiyang liflin ng Mayberry. Habang alam ko na natapos na si Yoel na pinahirapan hanggang sa kung saan siya naging pulubi, narinig ko lamang ang balita tungkol sa kalakalan ng sasakyan ni Xeno na hindi masyadong mahusay. Nakalulungkot, wala akong oras o lakas na mababahala sa napakaraming bagay sa oras na iyon, idinagdag ni Gerald. Nais ko ring pag-usapan yon. Pagkatapos nito, si Jet ay labis na nagalit sa anumang kapital o koneksyon na kasangkot sa iyo. Siyempre, si Xeno ay walang pagbubukod. Hindi lamang ang kanyang kumpanya ay nasira ni Jet, ngunit ang bastard na iyon ay inupahan pa ang mga tao upang pumatay sa kanya. Sa kabutihang palad, si Xeno ay medyo matalino, kaya pinamamahalaang niyang dalhin ang kanyang kasintahan at makatakas bago siya papatayin ni Jet. Anuman, sa sandaling makitungo si Jet, bumalik ako sa Mayberry at nagsimulang muling makuha ang mga bagay. Sa kasamaang palad, pagdating sa Xeno, kahit na pagkatapos magtanong sa lahat ng dako, wala akong nakitang mga bakas kung saan siya maaaring mapunta, kahit hanggang sa araw na ito, sagot ni Zack na may buntong hininga. Nakikita ko. Tila maraming mga problema ang nananatili pa rin mula sa pangyayaring iyon noon. Sagot ni Gerald habang natagpuan niya ang kanyang sarili na walang pagsasalita. Di nagtagal, dumating ang helikopter sa Mayberry. Sa sandaling nasa loob ng mga hangganan ng lungsod, ang kagandahan ng JD na hawak niya ay nagbibrete, gumawa ng isang maliit na tunog na busing. Tulad ng nangyari, ang hula ni Master Ghost ay muling naging tumpak. Ang circumsite na bato ay tunay na nasa Mayberry. Upang mahanap ang tukoy na lokasyon ng bato, gayunpaman, kailangan pa rin niyang maghanap para sa isa pang batang babae na may malakas na infisikoy. Ayon sa kung ano ang masinabi ni Ghost, ang ibang tao ay matatagpuan sa Mayberry. Nalaman din ni Gerald na ang oras ay gris din, hindi ito magtatagal bago dumating ang kalagitnaan ng buwan, at kung hindi niya magawa ang kanyang gawain bago ito, alam niya na hindi niya maitago ang kanyang amoy sa kanya ng mas mahaba, kahit nasa dugo. Kung mangyari ang sitwasyong iyon, tiyak na hanapin siya agad ni Quiena na magdulot ng lahat ng gawaing nagawa niya sa mga nakaraang araw na walang kabuluhan. Sa pag-iisip nito, hindi na ito ipinangahas ni Gerald na antalahin pa. Sa pagsasalita kung saan, bababa ko kapag bumalik ako sa Mayberry dahil sa ilang mga kadahilanan.
Anuman, ikaw at ang iba pa ay dapat na kumilos tulad ng karaniwang gusto mo, sabi ni Gerald habang tinitingnan niya si Zack. Tulad ng kung paano niya matatagpuan ang kundri, kailangang tumingin si Gerald kahit saan upang mahanap ang ibang tao na may isang malakas na infisikwe. Nalaman din niya na hindi niya mahanap ang sinabi ng tao sa pamagitan lamang ng pag-asa sa iba. Gayon din, kung aling lugar sa loob ng Mayberry ay karaniwang pinakamasikip ng mga kababaihan, tanong ni Gerald. Well, kung ito ay isang lugar na puno ng mga babae, ang universidad ay tiyak na iyong pinakamahusay na pusta. Sa totoo lang, ngayon na tinanong mo ako na, maaring may mas mahusay na pagpipilian. Kita mo, may kasalukuyang pag-andar sa Wayfair Mountain Entertainment. Felicity at maraming iba pang mga kilalang tao ang bumaril sa isang pelikula doon. Bilang isang resulta, maraming mga kababaihan, mula sa buong mundo, ay patuloy na umaakyat sa lugar na iyon upang panoorin ang mga ito na shoot ang kanilang mga eksena. Kung ito ay isang lugar na may maraming mga kababaihan na gusto mo, kung gayon ang Wayfair Mountain Entertainment ay ang perpektong lugar na pupuntahan. Magaling! Gamit nito, ang helicopter pagkatapos ay dumura at lumipad ng direkta patungo sa Wayfair Mountain Entertainment. Upang maakit ang higit pang mga kababaihan doon, alam ni Gerald na ang pagkuha ng mas maraming mga kilalang tao ay tiyak na gagawa ng trick. Sa pag-iisip nito, sinabi niya kay Zack na simulan ang pakikipag-ugnay sa mga guwapo at effeminate na mga lalaki na lumapit sa Wayfair Mountain Entertainment. Upang matiyak na ibababa ng mga kilalang tao ang anumang ginagawa nila at darating kaagad, ipinangako din ni Gerald na babayaran sila ng 10 beses kaysa sa karaniwang ginagawa nila. Naturally, ginawa nito ang trick at sa lalong madaling panahon pagkatapos, ang buong lungsod ay nagsimulang makakuha ng masikip sa mga tagahanga mula sa buong mundo. Kapag may sapat na mga kababaihan sa paligid, si Gerald ay nagsimulang dahan-dahang naglalakad pataas at pababa ng Wayfair Mountain Entertainment, na tinitiyak na maingat na may scan ang mga kababaihan upang makita kung ang alinman sa mga ito ay may partikular na malakas na mga katawan. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, kahit na dumating ang tanghali, hindi pa rin niya maramdaman ang sinumang angkop. Sa huli, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na naglalakad patungo sa lugar sa likod ng bundok, kung saan ang ilan sa mga cast at crew ay kasalukuyang. Sa pamagitan ng mga hitsura nito, nakumpleto na nila ang kanilang pagbaril at handa ng bumaba sa trabaho. Hindi nagtagal bago makuha ng isang napakagandang babae ang atensyon ni Gerald, at nang makita niya ito, hindi niya maiwasang mapangiti. Ang babaeng pinag-uusapan ay walang iba kundi si Felicity. Mula sa narinig ni Gerald, matapos na maging sikat si Felicity, natapos niya ang pag-star sa dalawang medyo matagumpay na drama. Hindi lamang iyon, ngunit aktibo rin siya sa screen. Anuman, ngayon na siya ay nakakuha ng trabaho, napansin ni Gerald na nakasuot siya ng mga headphone habang ang iba ay agad na nagsimulang maglingkod sa kanya. Ang mga naglilingkod sa Felicity ay nagpatuloy sa pagsunod sa kanya habang nagsimula silang magtungo sa isang pribadong silid sa loob ng Wayfair Mountain Entertainment. Felicity, sigaw ni Gerald, kahit na ilang mga ekstra lamang ang tila narinig ang kanyang sigaw. Lumingon sa kanya, isa sa mga ekstra pagkatapos ay sumigaw pabalik, "Hoy, ngayon." Maraming mga tao ang nakakita ng Felicity araw-araw na alam mo. Sino sa tingin mo kahit ikaw ay pumunta linya ng maayos tulad ng natitira sa kanila? Naririnig iyon, hindi mapigilan ni Gerald ngunit iling ang kanyang ulo ng isang mapait na ngiti. Sinubukan lang niyang abutin siya mula nang maramdaman niyang bahagyang naantig upang makatagpo muli sa isang matandang kakilala niya. Samantala, ang manager ni Felicity ay nagdadala ng isang stack ng kung ano ang tila mga script tulad ng sinabi niya. Narito ang isang script na isinulat ng isang manunulat sa internet na napupunta sa pangalan ng 2 Heirs ay Bodhi, Miss Nelson. Ito ay tungkol sa isang talo na bumangon sa katanyagan sa sandaling siya ay naging isang mayamang tagapagmana. Nakipag-ugnay na ako sa kanya sa pamagitan ng link, at nagtataka ako kung interesado kang tingnan ito. Sumilip sa mga script, si Felicity ay nagpaut bago sumagot, "Kalimutan mo na lang ito ngayon at itapon ito. Wala talaga akong oras o lakas upang bigyang pansin ito sa ngayon. Gusto ko lang makakuha ng isang mahusay na pahinga para sa isang habang." Kasunod nito, pumasok si Felicity sa kanyang silid, at ang tagapamahala, na hindi talaga masabi pagkatapos marinig iyon, na iwan lang. Nang isara ang pintuan sa likuran niya, natagpuan ni Felicity ang kanyang sarili na nag-iingat ng mahabang buntong hininga. Habang ang pag-unlad sa taong iyon, ay mabilis na lumipas at sa wakas ay nakamit niya upang makamit ang kanyang nais na buhay, naramdaman pa rin ni Felicity na mayroong isang bagay na kulang sa kanyang buhay.
Hindi mahalaga kung gaano siya nakamit, hindi lang siya makaramdam ng kasiyahan sa ilang kadahilanan. Anuman, malapit na niyang alisin ang kanyang pampaganda at maligo ng bigla, nahuli niya ang isang usok ng sigarilyo sa kanyang silid. Ang Felicity, para sa isa, ay hindi kailanman pinausukan na ang dahilan kung bakit ang amoy ay napakalinaw sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mga pintuan ng aparador sa kanyang silid ay sumabog na bukas, at lumabas ang isang malaking belid, bald, middle-aged na lalaki na nakasuot ng suit at isang pares ng mga sapatos na katad. Tumatawa ng malungkot, ang mga mansa ng nikotina sa kanyang mga ngipin ay malinaw sa araw. "Ikaw, Chairman Zabka," sigaw ni Felicity habang agad siyang nagsimulang gumawa ng ilang mga hakbang pabalik. Ang isa na kasalukuyang nakatayo sa harap niya ay napunta sa pangalan ni Chairman Zabka. Habang siya ay kanyang sponsor, palagi niyang binigyan ang kanyang kakaibang hitsura bago ito. Ngayon na siya ay matapang na magtago sa kanyang silid, madaling sabihin ni Felicity kung ano talaga ang nais niya mula sa kanya. Ngayon ay malapit na sa pintuan, agad na tumakbo si Felicity upang makatakas siya. Sa kasamaang palad, mas mabilis si Chairman Zabka kaysa sa kanya. Hinawakan ang kanyang braso, bahagyang nagbigay ng anumang oras si Chairman Zabka para sumigaw si Felicity, habang mabilis niyang pinalamanan ang bibig ni Felicity ng isang puting tela. Kahit na sinubukan niyang magpumilit ng libre, sa lalong madaling panahon na dama ni Felicity na ang kanyang katawan ay lumala ng mahina at mahina. "Sigurado ako na matagal mo nang nalalaman ang tungkol sa aking nararamdaman para sa iyo, Felicity. Ngunit bakit mo ako iniiwasan? Nais ko sa iyo para sa mga gabi sa pagtatapos, alam mo. Hindi ko talaga ito makukuha," sabi ni Chairman Zabka habang itinapon niya si Felicity sa kama. Hindi sagot ng natalo na Felicity habang patuloy siyang nagsisikap na hindi makinabang. "Paumanhin hindi, i-video ko kung ano ang susunod naming gagawin sa susunod na detalye. Hanggat nakikinig ka ng masunurin sa akin at naglilingkod sa akin ng maayos, hindi ko may post ang video sa net. Kung hindi ka, well, sabihin lang natin na mas sikat ka." Hahaha, binalaan ni Chairman Zabka bago tumawa ng malungkot. Lahat ay perpektong binalak. Hindi lamang siya naghintay sa aparador ni Felicity ng mahabang panahon upang gawin ito, ngunit inutusan din niya ang isang tao na mag-set up ng mga kagamitan sa pagbaril sa kanyang silid. Alam na walang makapigil sa kanya ngayon, si Chairman Zabka pagkatapos ay nagsimulang mag-undress sa halip na menacingly. Inalis na niya ang kanyang pantalon nang marinig niya ang isang tao na sumigaw, gumawa ng isang pose, "Chairman Zabka." Siyempre, sagot ni Zabka na wala sa ugali habang siya ay agad na lumingon upang magpose. Sa lalong madaling panahon sapat na, gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumawak habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa lugar. "Sino? Sino ka? Paano ka pa nakapasok dito?" Tiningnan niya ang lalaking kasalukuyang nakatayo sa pintuan sa tabi ng dalawang nakaitim na mga bodyguard sa likuran niya, na parehong may hawak na mga video kamera, at agad na isinuot muli ni Desmond Zabka ang kanyang damit. Mula sa masasabi ni Desmond, ang dalawang bodyguard ay tila mas profesional kaysa sa mga demon photographer sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng lahat, wala siyang narinig na mga yapak. Impyerno, hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto. "Tapos na ako para sa..." Tiyak na nakuha nila ang lahat ng nagawa ko kanina sa top. Kung ang footage na iyon ay kumakalat sa likuran ni Felicity, ay tiyak na masisira ang lahat ng aking mga paa. Hindi natatakot si Zabka na gawin ang kanyang sariling pag-record dahil alam niya na maaari niyang laging manipulahin ito upang gawin itong assailant na parang hindi siya. Kung ang mga bagay ay nawala ayon sa plano, ginamit niya ito upang banta ang Felicity. "Gaano katagal ang plano mo sa paggawa ng pelikula, B-starred mo? Nakakuha ka ng isang nais na kamatayan o isang bagay? Sino ang nagtatrabaho sa iyo?" scolded Desmond habang siya ay agad na sinubukan ang pag-pounce sa kanila upang makuha ang mga kamera palayo. Gayunpaman, ang lahat ng kinuha nito ay isang solong sipa mula sa isa sa mga bodyguard upang ipadala ang lalaki, na tumimbang ng higit sa 100 kilograms, na lumilipad pabalik sa silid at bumagsak laban sa dressing table. Matapos mapanood ang salamin ay nasira sa epekto ni Zabka, tinanong ni Gerald, "Dalawa ka ba sa pagbaril sa video?" "Oo, Mark Crawford," sagot ng parehong mga gwardiya ng magkakaisa. Pagkatapos ay gumawa ng mga paghahanda. Matapos tumango at yumuko ng bahagya patungo kay Gerald, pareho silang nagmadali na umalis sa silid. Tulad ng tungkol kay Felicity, ang pangalawa ay napagtanto niya na ito ay si Gerald na nagligtas sa kanya, tuwang-tuwa siya na halos maluha na siya.
Kahit na hindi siya makagalaw, ang kanyang isip ay sa wakas ay madali na ngayon. Ikaw Beastard. Pinaplano mo bang banta ako? Sabihin mo lang sa akin kung magkano ang gusto mo. Sa totoo lang, bago mo sabihin ang anumang bagay, sasabihin ko sa iyo ngayon na mayroon akong maraming mga malakas na koneksyon sa Mayberry. Dahil nakakaramdam ako ng mapagbigay, babayaran kita ng $15,000 upang tanggalin ang video na iyon. Kung tatanggapin mo, isasaalang-alang ko ang insidente ngayon na hindi pa nangyari. Kung pinili mong huwag tanggapin gayon paman, well, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari sa iyo, binalaan si Desmond dahil medyo mahinahon niyang sinimulan ang pag-ilaw ng isang sigarilyo. Ang pagiging kasangkot sa lipunan ng napakatagal, si Desmond ay nakakita na ng marami at nakakuha ng kaunting pananaw sa kung paano pinatatakbo ang mundo. Mula sa kanyang mga nakaraang karanasan, alam niya na maaari lamang niyang suhol ang mga paparazzi tulad nito upang mapalma ang mga ito. Kapag tinanggal na nila ang mga larawan o footage, ipapadala lamang ni Zabka ang isang tao upang lihim na papatayin sila. Walang nakakaalam sa nangyari, at magpapatuloy lang siya sa pamumuhay tulad ng karaniwang ginagawa niya. Sa sandaling iyon, narinig ni Desmond ang pamilyar na tunog ng isang walkie-talkie na nagsasabing, "Nasa ibaba kami, Mark Crawford." Handa na ang lahat? Dinala ang walkie-talkie sa kanyang bibig, pagkatapos ay sumagot si Gerald, "Sige, gawin itong mabilis pagkatapos." Siguraduhin hindi lumikha ng isang kaguluhan. Ang panonood habang itinapon ni Gerald ang walkie-talkie, sinabi ng nakakagulat na si Desmond. "Ano ang ibig mong sabihin, gawin itong mabilis? Naririnig mo pa ba ang sinabi ko kanina? Ang $15,000 ay napakaliit pa rin para sa iyo. Sino ang impyerno na ginagawa mo para sa? Bigyan mo ako ng pangalan mo." Matapos tingnan ang pag-ugali ni Gerald ng ilang sandali, naramdaman ni Desmond na dahan-dahang lumulubog ang kanyang tiwala. Sinabi sa kanya ng kanyang gat na si Gerald ay hindi magandang balita. "Alam mo, mayroong isang matarik na bangin sa labas ng bintana. Alam mo," sabi ni Gerald na frigidly. "Ano ang balak mong gawin?" Sagot ni Desmond habang tinitingnan niya si Gerald habang nanginginig sa buong. "Kita mo, ginulo mo ang maling batang babae. Siya ang aking kaklase at kaibigan, alam mo? At minsan ay nanumpa ako na gagawin ko ang sinumang nangahas na saktan ang mga malapit sa akin, ay nagbabayad ng mabigat na presyo." Sa sinabi nito, sisiguraduhin kong magsisisi ka na ng isilang ungol ni Gerald habang nakatitig siya kay Dylan. Ang kanyang nakamamatay na hangarin ay malinaw na sumasalamin sa kanyang mga mata. Napakalaking hangarin ni Gerald na naramdaman ni Desmond na parang siya ay itinapon lamang sa isang nagyayelong piitan. Ang panginginig ng higit pa ngayon bilang chill matapos ang chill ay tumakbo pababa sa kanyang gulugod, pagkatapos ay sumigaw si Desmond, "How dare you? Mabuti kang magsaliksik ng higit pa tungkol sa kung gaano ako impluwensya sa lungsod na ito. Mayroon akong pinakamalakas na koneksyon sa Mayberry, at nagmamay-ari ako ng walang katapusang kapangyarihan dito, alam mo." Ngayon alam na hindi ginagawa ni Gerald ang lahat ng ito, dahil lamang sa pera o upang mangolekta ng katibayan para sa makatas na tsismis. Natakot si Desmond na halos nawalan siya ng kontrol sa kanyang pantog. Ngunit huli na nang malaman ito ni Desmond. Hinawakan siya ng lig, pagkatapos ay itinaas ni Gerald si Desmond, hanggang sa hindi mahawakan ng kanyang mga paa ang lupa, bago pa siya itapon sa silid. Naturally, ang mga bodyguard mula sa bago ay mabilis na nag-aalaga sa kanya mula sa puntong iyon pasulong. Nang magawa iyon, hiniwa ni Gerald ang isang insenso na dumikit sa kanyang manggas, sinindihan ito, at sinimulang hayaang huminga si Felicity sa amoy nito. Tulad ng ginawa ni Gerald, naalala niya kung paano nagsimula ang lahat sa unang lugar. Tulad ng malapit na niyang kumatok sa pintuan ni Felicity kanina, narinig niya ang mga kakaibang ingay na nagmumula sa loob. Hindi nagtagal para sa kanya na mapagtanto kung ano ang nangyayari sa loob, at kahit na ang kanyang nakamamatay na hangarin ay agad na sumabog sa sandaling iyon, mabilis na napakalma ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, alam niya na hindi siya maaring kumilos ng walang ingat ngayon na bumalik siya sa Mayberry. Ito ang dahilan kung bakit mabilis niyang nabuo ang mga kaganapan na naganap. Anuman, sa lalong madaling panahon natagpuan ni Felicity ang kanyang sarili na mas mahusay pagkatapos na maamoy ang insenso ni Gerald. Sa sandaling nawala ang kahinaan, agad siyang umupo ng tuwang-tuwa at niyakap si Gerald bago sabihin, "Salamat Diyos na narito ka, Gerald." "Ako o natakot ako ngayon?" Medyo matapat, natakot si Felicity sa pag-iisip na ito ay isang panaginip lamang. Na kapag siya ay nagising, ang taong gusto niya, para sa matagal na mawawala. Lahat ng bagay ngayon.
Gayon din, ikaw ay isang mahusay na tanyag na tao, hindi ba? Paano ka magiging walang pag-iingat at hindi magkaroon ng ilang mga bodyguard sa iyo sa lahat ng oras? Sagot ni Gerald na may bahagyang mapait ng ngiti. Bueno, dahil si Chairman Lyle at marami pang iba ay palaging nag-aalaga sa akin, nagkaroon ako ng pag-aakala na walang sinuman ang talagang susubukan na iframe ako. Inaamin ko, ako ay masyadong naive. Ngunit sapat na tungkol sa akin. Kailan ka bumalik, Gerald? Kami at si Noemi ay naghahanap para sa iyo ng pangalawang narinig namin na nawala ka, alam mo. At sa kalaunan ay humantong sa... Ang pangusap ni Felicity ay dahan-dahang nakalakad, tila naalala ang isang nakakatakot. Hindi na kailangang suriin ng detalyado tungkol doon. Nasa ngayon ang lahat. Ang mahalaga ay ligtas tayo at maayos ngayon. Hindi ba maganda iyon? Sagot ni Gerald habang tinitingnan niya ito ng isang banayad ng ngiti. Yeah. Pinag-uusapan kung alin, Gerald. Bumalik ka ba sa Mayberry para lang makita ako? Tinanong ni Felicity sa isang pinalambot na tono. Kahit na alam niya na ang sagot ay marahil ay hindi pa rin magiging, ang nakaantig na batang babae ay naramdaman pa rin ang pag-udyok na tanungin ang tanong na iyon. Pagkatapos ng lahat na nakakaalam, maaring magkaroon ng isang pagkakataon na ito ay tunay na nangyari. Medyo, sagot ni Gerald, na siyang katotohanan. Habang nais niyang makipagkita sa kanya ng mas maaga o huli, hindi na siya bumalik sa Mayberry para lamang makita siya. Ang kanyang pangunahing layunin ay upang makahanap pa rin ng isa pang batang babae na may isang malakas na infisikwe pagkatapos ng lahat. Bukod, pinaplano din niyang bisitahin ang iba pang mga dating kakilala. Anuman, siya ng lahat ng mga tao ay mas nakakaalam kaysa sa paggamit ng mga hindi malinaw na mga salita upang mapang-akit siya. Naririnig na, isang pahiwatig ng pagkabigo ay makikita sa mukha ni Felicity tulad ng sinabi niya, nakikita ko. Anuman, natutuwa akong makita na ligtas ka at maayos. Sa pagsasalita kung saan, paano si Naomi, kamakailan? Alam kong abala ka sa pagbaril ng isang pelikula dito sa Mayberry, ngunit nakipag-ugnay ka ba sa kanya habang nandito ka? Tanong ni Gerald. Naomi? Oh, nakipag-ugnay kami kamakailan talaga. Kailangan naming gamitin ang paaralan na itinuturo niya upang mag-shoot ng ilang mga eksena, nakikita mo. Pinayagan pa ng direktor ang ilang mga mag-aaral sa kanyang klase na kumilos sa amin. Gayunpaman, kahit na itinuturing kong hiniling ko kay Noemi na manatili sa tabi ko, hindi ako napigilan matapos marinig kung gaano siya nasisiyahan sa kanyang trabaho ngayon. Kung saan, sigurado akong nahulaan mo na ito ngayon, ngunit guro na siya, alam mo na. Bumili pa siya ng bahay para sa kanya at sa kanyang ina malapit sa paaralan, paliwanag ni Felicity. Marami akong nalalaman, sagot ni Gerald na tumango. Magandang malaman iyon. Gayunpaman, nagtataka ako kung nalalaman mo ba ang mga kaguluhan na kinakaharap niya ngayon. Kahit na 2 araw lamang ito, tumanggi siyang lumabas upang kumain ng tanghalian sa akin, na sinasabi na siya ay abala. Habang hindi iyon tunog tulad ng marami, dati siyang sumang-ayon sa aking mga paanyaya sa tanghalian. Nang tinanong ko siya kung ano ang problema, siya ay nanatiling tahimik at malabo, sabi ni Felicity habang pinapawi niya ang kanyang buhok bago ibuhos ang isang baso ng tubig para kay Gerald. Oh? Ganon ba? Pupunta muna ako sa kanya noon. Samantala, dapat mong makuha ang natitirang nararapat. Alam mo, balak kong bumalik sa Mayberry University bukas. Kung interesado ka, maaari kaming magtungo doon. O siyempre, sagot ni Felicity, tuwang-tuwa. Matapos marinig kung gaano kasuki si Naomi kamakailan, naisip din ni Gerald na bisitahin din siya. Ang katotohanan na siya ay nananatiling malapit sa isang paaralan ay posible para sa kanya na pumatay ng 2 ibon na may isang bato. Kailangan pa rin niyang maghanap ng ibang babae na may malakas na infisikwe, pagkatapos ng lahat, at kung saan mas mahusay na makahanap ng isang karamihan ng mga kababaihan kaysa sa isang paaralan. Ano ang isang perpektong pagkakaisa? Sa pag-iisip nito, iniwan ni Gerald ang Wayfair Mountain Entertainment sa kanyang Lamborghini upang makipagkita kay Naomi. Ang Mayberry First High School ay ang pangalan ng paaralan kung saan kasalukuyang nagtuturo sa Naomi. Malapit rin ang kanyang tirahan dito. Matapos makuha ang mga direksyon mula sa Felicity, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nakarating sa harap ng mga pintuan ng isang maliit na kapitbahayan na mukhang bago pa rin ito. Sa pamagitan ng manipis na pagkakaisa, nakita rin niya si Noemi, na may ilang mga pamilihan sa kanyang mga bisig doon. Gayunpaman,
Ang isang babae at isang lalaki ay tila nakikipag-usap sa kanya habang ang trio ay lumakad pa sa kapitbahayan. Ang tao mismo ay may isang notebook at panulat sa kamay, na tila mga detalye ng pag-record tuwing nagsalita si Naomi. Mula lamang doon, maaaring ibawas ni Gerald na ang dalawa sa kanila ay mga pulis na nakasuot ng regular na damit. Ano sa mundo ang maaaring mangyari, inisip ni Gerald sa kanyang sarili habang patuloy niyang pinapanood ang mga ito na nagtanong kay Naomi tungkol sa isang bagay. Habang pinapanatili niya ang isang ligtas na distansya mula sa trio sa kanyang sasakyan, siniguro ni Gerald na patuloy na mag-ingat para sa anumang mga kababaihan na may partikular na malakas na infisikwes. Di nagtagal, napanood ni Gerald habang ang dalawang pulis ay nakipagkamay kay Naomi, na tila pinag-usisa sa kanya, bago magmaneho papunta sa direksyon ng may very first high school na hindi matatagpuan sa malayo. Si Naomi mismo ay tila mukhang medyo nabigo habang patuloy niyang dinala ang mga sangkap sa kanyang tahanan. Sa pagtingin sa kanya ngayon, naisip ni Gerald kung paano ito, halos higit sa isang taon mula nang siya ay huling bumagsak sa kanya. Kahit na pinanatili pa rin niya ang kanyang mahabang buhok at patas na balat, si Naomi ay isang guro ngayon at si Gerald ay maaaring makaramdam ng isang kagandahang intelektual, pati na rin ang higit na kapanahunan, mula sa kanya na hindi pa naroroon sa huling oras na nagkakilala sila. Ngayong nag-iisa na rin siya, lumapit sa kanya si Gerald bago pinindot ng bahagya ang kanyang sungay. Naririnig iyon, lumingon si Naomi sa marangyang kotse na kasalukuyang dahan-dahang tinatapik sa kanya. Bilang isang pahiwatig ng kawalan ng tiyaga na sumalampak sa kanyang mga mata, si Naomi ay nagsimulang mabilis na bumilis ang kanyang bilis. Lubusang kinamumuhian niya ang mga ganitong uri ng mga tagapagmana ng playboy na ipinapalagay na mas malaki sila kaysa sa iba dahil lamang sa mas maraming kayamanan. Gaano kasuklam-suklam? Nang makita ang kanyang reaksyon, hindi mapigilan ni Gerald na tumawa habang patuloy siyang sumusunod sa kanya. Sa ilang sandali, naabutan ni Gerald ang batang babae, bago itigil ang kanyang kotse sa harap niya. Naririnig sa kanya muli ang kanyang sasakyan, hinarap siya ni Naomi laban sa kotse bago mag-scolding, "Galit ka ba?" Nawala na. Dahil ang tulad ng isang marangyang kotse na naroroon, natural para sa mga nakapaligid sa kapitbahayan na maakit sa eksena. Sa katunayan, maraming mga kababaihan ang naglalakad na malapit sa mga snap na larawan ng kotse. Kahit na ang natitira ay natatakot, si Naomi ay hindi gaanong humanga sa individual na nagmamaneho ng kotse. Medyo lantaran, ang tanging bagay na ginagawa ng driver ng tama, ay ang pagtaas ng kanyang pagkagalit. Paggulong sa bintana ng kotse, tiningnan ni Gerald si Naomi na may ngiti bago nagtanong, ngayon, kailangan ng isang masamang pagkagalit. Nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon, biglang nagsimulang nanginginig si Naomi. Ang tinig na iyon, ginawa niya ang pagdududa sa isang segundo kung siya ay tunay na gising o nangangarap lamang ng lahat ng ito. Naramdaman ang clench ng kanyang puso, naisip ni Naomi sa kanyang sarili, pwede. Maaari ko bang marinig ng mali? Dahan-dahang lumingon upang makita para sa kanyang sarili, natagpuan ni Naomi ang kanyang sarili na pinakawalan ang kanyang pagkakahawak at ibinaba ang lahat ng mga groceries na nasa kamay niya. Kahit na ang batang babae ay hindi umiyak sa pinakamahabang panahon, handa na siyang palayasin ang kanyang puso. Mahal na mahal niya si Gerald tuwing isang araw mula nang siya ay umalis sa kanya ng 1 taon at kalahati na ang nakalilipas. Patuloy na nagnanais na marinig muli ang kanyang pamilyar na tinig, madalas niyang natagpuan ang kanyang sarili na naalala ang mga oras na una niyang nakilala si Gerald sa unibersidad. Dahil sa kanya bilang isang mabuting tao na may mabait na puso, nakabuo na siya ng isang crush sa kanya, sa lahat ng paraan pabalik noon. Ano pa, nagkaroon lamang ng isang espesyal na kagandahan sa kanya. Kahit na ang iba pa sa unibersidad, ay hindi pa nagawang tumayo kay Gerald noon, palaging natagpuan siya ni Naomi na medyo napakatalino. Nakita niya ang lahat ng kanyang magagandang punto sa loob niya nang hindi siya bias tungkol sa kung gaano siya kahina noon. Medyo matapat, nagsisisi pa rin siya na hindi gumawa ng isang paglipat sa kanya pabalik noon. Kung ang dalawa sa kanila ay naging mag-asawa mula pa sa simula, marahil ay hindi niya kailangang punan ng sakit na nawawala sa kanya ngayon. Ang pag-alis ng mga saloobin, sinabi ng pulang mata na si Naomi. "Gerald, ganyan ba talagang ikaw?" Lumabas ng sasakyan, pagkatapos ay ngumiti siya habang tinitingnan siya bago sumagot, "Sino pa ako?" Sa pakikinig nito, hindi na napigilan ni Naomi ang kanyang sarili. Nagmamadali sa kanya, agad niyang binalot ang kanyang mga braso sa kanya. Nabanggit na ni Gerald noon na hindi pa rin sigurado ang kanyang kapalaran, kaya madalas niyang iniisip ang mga pinakamasamang sitwasyon.
Ito ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa siyang makita na maayos ang kanyang kalagayan ngayon. Sa oras na iyon, nagsisiksikan ang mga nakatira sa neighborhood dahil gusto nilang makita ang dalawa at makikita ang selos sa kanilang mga mata. Masaya siguro maging mayaman. Sigurado akong magagawa niya kung ano ang gusto niya, medyo naiinggit na sinabi ng isa sa mga tao mula sa crowd. Napakalakas ng kanyang boses kaya narinig iyon ng isang babae na pabalik mula sa paglalakad sa malapit na park. Nagtaka ang babae sa sinabi nito at nakita niya na may kumpol na mga tao na palang nagtipon sa harap ng kanyang bahay. Naramdaman niyang parang may mali kaya dali-dali siyang naglakad sa gitna ng mga tao at laking gulat niya nang makitang ang kanyang anak na babae, kasama ang isang lalaking nakatalikod sa kanya habang nasa sentro sila ng lahat ng atensyon. Magaling ang mayamang tagapamana na iyon. Ang ginawa lang niya ay magsabi ng ilang bagay sa magandang iyon para mahulog ito sa kanya, sabi ng isa pang tao mula sa crowd. Mabilis na nagreklamo ang babae nang marinig niya iyon, Inakala niya na ang kanyang anak na babae ay inaapi, kaya sumugod siya at hinila si Naomi mula sa yakap ng isang hindi kilalang lalaki, Hoy! Bitawan mo ang anak ko. Wala siyang pakialam kung ang taong iyon ay isang mayamang tagapagmana o hindi. Hanggat sinusubukan niyang samantalahin ang kanyang anak, sisiguraduhin niyang tuturuan niya ng leksyon ang playboy na iyon. Hoy bata! Makinig ka sa akin, ikaw. Sandali siyang napahinto nang makita kung sino ang kayakap ng kanyang anak, unti-unting napalitan ng pagtataka ang galit na mukha niya bago siya tuluyang natuwa nang makita kung sino ito. Gerald! Ikaw ba talaga si Gerald? Tanong ng babae, maririnig ang pagkagulat sa kanyang boses. Ako ito, madam. Ang tagal na nung huli tayong nagkita, nakangiting sumagot si Gerald. Akala ko may nambubuli kay Naomi. Ngayong alam ko na kung sino ka, pumasok ka sa loob, Gerald, masayang sumagot ang nanay ni Naomi. Si Gerald ang nagpagaling ng kanyang sakit noon, kaya hindi na talaga nakakagulat ang biglaang pagbabago ng mood niya. Pagkatapos nito ay pumasok silang tatlo sa bahay ni Naomi. Pagpasok nila, inasikaso ng nanay ni Naomi si Gerald at agad na umalis para lutuin ang mga sangkap na dala ni Naomi. Ayon sa kanyang ina, kailangang manatili si Gerald para kumain ng lutong bahay na pagkain sa kanila kahit ano pa ang mangyari. Hindi tumanggi si Gerald sa kanyang offer at naupo lang siya sa isang sofa, nakikipag-usap kay Naomi habang nagluluto ang kanyang ina sa kusina. Habang nakikipag-usap sila sa bawat isa, tinanong ni Gerald ang tungkol sa dalawang tao na nakausap ni Naomi sa may entrance ng neighborhood. Napakamot sa likod ng kanyang ulo si Naomi at pagkatapos ay ipinaliwanag niya, kung hindi mo lang ito ipinaalala sa akin, paniguradong makakalimutan ko ito. Nangako pa nga ako sa dalawa na pupunta ako sa school para tulungan silang alamin ang buong insidente kapag naibalik ko ang mga pinamili sa bahay. Isang insidente. Anong nangyari? Tanong ni Gerald nang mapagtanto na ang insidente ay may kinalaman kay Naomi. Sa sandaling iyon, lumabas ang nanay ni Naomi at sinabing, lahat ng ito ay dahil sa $30,000 scholarship. Hindi lang kasi isang teacher si Naomi, pero siya rin ang namamahala sa mga scholarship ng mga senior students. Ang kaso, lahat ng perang iyon ay biglang nawala noong gabi bago ipamahagi ang pera sa scholarship. Hindi lang iyon, isang babae na nagngangalang Yasmin Yalop ang patuloy na pinipilit na si Naomi ang kumuha ng pera. Dahil raw biglang nakabili ng bahay si Naomi, hindi nagtagal pagkatapos na nanakaw ang pera. Gusto sanang low-key na imbestigahan lang ng school ang nangyari, pero ang baliw na iyon ay nagsampa ng kaso sa pulis at sinabi na si Naomi ang may kasalanan. Iyon ang dahilan kung bakit siya hinahanap ng mga pulis, galit na nireklamo ng ina ni Naomi. Dinagdag niya, alam mo naman na hindi ganoong tao si Naomi, di ba, Gerald? Kahit pa binibigyan siya ng mga tauhan mo ng pera, tinatanggihan niya pa rin ito. Kaya bakit niya pagnanasaan ang $30,000 scholarship? Siyempre naniniwala ako sa kanya, sagot ni Gerald sabay tango. Masaya akong naniniwala ka. Pero ang anak kong ito, alam mo, sinabi niyang handa siyang umamin sa pagnanakaw ng pera at hayaan na lang itong umipas. Ipapamigay niya lang ang $30,000 para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Hindi ko ito hahayaan na mangyari. Hindi ko hahayaan si Yasmin na samantalahin siya ng ganito, sabi ng galit na nanay. Sino ba talaga itong Yasmin na ito? Tanong ni Gerald. Ay, siya ang teacher sa katabi kong klase. Naiinggit siya sa akin simula nang kunin ko ang posisyon niya sa grade na tinuturuan niya. Wala nga akong masabi nang marekomenda ako na i-handle ang academic title,
pero pinagdududahan niya iyon at naniniwala na gumawa ako ng mga plano para agawin ang lahat mula sa kanya. Dahil doon, naging masama na ang trato niya sa akin noon pa man, sagot ni Naomi sabay buntong hininga. Kinakaya kanya dahil malakas at kakapangyarihan ang asawa niya. Bukod dyan, medyo may kasalanan ka rin dito dahil masyado kang mabait. May mga taong ganito lang, okay. Kung mas iginagalang mo siya, mas iisipin niya na madali kang mabuli. Sinabi ko na sa'yo na sabihin kay Chairman Lyle ang tungkol dito, pero tumanggi ka. Nasa panig namin ang suporta ni Gerald, hindi ba? Ano bang kinatatakutan mo? Mas maganda kung wala kang masyadong sasabihin tungkol dito, regardless. Kailangan kong pumunta sa school dahil hinihintay ako ng mga officers. Okay lang bang maghintay ka muna dito, Gerald? Tanong ni Naomi. Plano kong pumunta sa school mo dahil gusto ko rin gumala. Sabay na lang tayo, sagot ni Gerald habang tumatayo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.